Okay guys, good morning po sa inyo lahat. Wala muna tayong hanap-hanap bakas ngayon. So hindi muna tayo ngayon mga idol maghanap ng bakas. So mag-aaral naman tayo mga idol, para do sa ating mga idol na babagong mga nagmimekaniko. So magbibigay tayo ng konting kaalaman about dito. Kung napapansin nyo, meron tayo ditong regulator. Ito po mga idol ay yung pampuluhib na regulator, liwa 5 wire. So paano nga ba natin i-check mga idol ng tama yung ating mga regulator? Ito po yung rectifier regulator na nag-charge doon sa ating battery. Kaya kung minsan kahit tayo bumili ng battery ay nalolobat pa din. So ngayon tuturuan ko kayo kung anong pinaka-the best na pan-check ng regulator natin, kung talagang accurate pa yung kanyang current na ibibigay. So gagamit lang tayo dito mga idol ng dito meron ako ditong digital multimeter. So kung mapapansin niyo, sinet ko dito sa may continuity na may diode sign. Kasi mga idol, yung ating regulator ay may diode po ang loob niya, madami pong diode. So pakita ko lang sa inyo mga idol ang kanyang mga wiring. So dito, mayroon siyang 5 wire, may kulay na red, yellow, white, green, at black. So papupunta ka mga idol dito ng mga color coding ng ating wire. Ito mga idol yung ating kulay green, ito ay sa negative, body ground ng ating motor. Bago itong white, kahit po magkabaliktaran niya, kung mapapansin nyo doon sa inyong stator, kung kayo makakakita doon ng dalawang kulay dilaw, dalawang kulay puti, dalawang kulay pink. So kahit po sa inyo itap itong white at saka yellow, ito po ay yung kanyang galing stator, yung ating charging. Kahit magkabaliktad po yan, wala po yung problema, wala po polarity yan. So may dalawa nga daw sa ating pang DC operated, pero yung ating stator po mga idol ay AC yun. So output ng ating stator papunta ng ating regulator. Yan, AC yan. AC papasok, re-regulate niya sa kanyang sa regulator, convert to DC 12 volts. So dito lalabas yan mga idol. Ito yung kulay red. Ito yung papunta ng ating battery. So ngayon, para maiwasan natin lumubo yung ating battery, itong ating kulay black, wag niyo pong kalilimutan to. Ito po ay itatap nyo sa ACC na inyong motor. So kung anong color coding na inyong ACC ng motor, doon nyo pong itatap yan. Kung anong color coding ang makita nyo sa inyong mga unit ng motor. Kung Suzuki yan, kulay orange, o kung sa mga Rusi, China ay kulay black. So sa iba pa, kahit anong pang color coding niya, kahit pa yan no. Basta hanapin nyo lang yung ACC na inyong mga motor, accessories wire, doon nyo po itatap ito, dahil ito po yung sisilbing nagko-control pagka full charge na yung inyong battery. Makabot po yan ng minsan ay 13.3 pag naka-off na yung inyong ignition switch. So paano nga ba i-check natin? Kasi yung iba ang ginagawa dyan mga idol ay ginagamitan ng test light. So gumagamit sila ng battery. So nailaw. Ibig sabihin pag napailaw nila, nagkaroon ng continuity sa test light, ibig sabihin buo. So merong malakas ang ilaw sa test light, merong mahina. So check nyo sa aking YouTube at ako'y marami niyang upload mga idol ng ganyang video. So ito na mga idol, paano nga ba natin i-check? So continuity tayo, may diode sign. So ang pag-check nito, meron tayo dito test probe. Isang positive, isang negative. Negative black, positive red. So ang gagawin nyo para din sa ang gagawin nyo, susuplayan nyo itong white. Kasi po ito ay ating output ng stator. So papasok siya dito. Input naman ng ating pampul wave na regulator. So bago itong kulay black, ilalagay nito. Susupply natin to bago dito natin ilalagay sa kulay red, kasi po ito yung output. So kung mapapansin nyo mga idol, nag-reading siya ng 658. So okay. Wag lang po abutin na 1,000 yan, or bababa pa sa 500. At yan po ay maaring sira na yung inyong regulator. So dito naman tayo sa white mga idol. Dito lang ang connection. Kulay red uli sa white bago itong output na red. So 660. So okay pa rin, hindi pa rin siya ganung kataas. Kasi nga mga idol, bago pa naman ito, hindi pa ito napapasangkap sa motor, at ito ay hindi
brand new ko po nung bilhin. So yung isa, dalawa to, yung isa niyan na-install ko na sa nagpa-upload sa akin. So yun nga mga idol, na check na natin. Nakuha na natin ang reading. White red 663, yellow red 657. So good ito. So ito pa yung mga na-check natin sa mga tinroubleshoot natin ng rectifier regulator. Ito good po ito lahat. Yan, 595, 585, 565, 575, 583, 615, 630, 645 at 625. So ito naman mga idol yung pasira na. Pagka kayo naka-reading ng 485, 505, 443, 475. Ito yung pasira na. Ito naman mga idol yung sira na. 885, 835, 793, 840, 935, 1025. Ito po mga idol ay shorted na. Shorted. Ito po yung sira na. Shorted na yan. So kailangan pag chinik naman natin ito mga idol ng pabalik, dapat walang bumalik na supply. So naka-continuity pa rin tayo. So itong ating test probe, dito naman natin itatap sa output ng regulator, yung red, at itong negative dito sa dilaw. So yan, kung mapapasin yung mga idol, walang reading. Kahit pa dito sa dilaw. So yan. Kasi ang diode mga idol, dapat hindi bumalik yung supply. One direction lang yan. Ngayon, para ma-check nyo pa ng isa pa, ito pa yung isang way para ma-check nyo kung may shorted na. Katulad nito, itong na-reading natin, dapat to ay hindi mag-beep sound. Kasi itong mga na-reading ko na ito, itong napapansin nyo ito, yung matataas ang reading yan po ay mga shorted na yan. So dapat wala pong beep sound na bumalik. Yan, wala kayong beep sound na madidinig. Yun. Ito po ang pinakatamang pag-check ng ating regulator para malaman ninyo. Kaya kung kayo ay nagdududa at kayo nagpagawa ng motor at sinabi ng inyong mekaniko na sira na yung inyong regulator, ay maaari po kayo magsadya sa akin at libre po ang pa-check. So basta nakapalo po kayo sa akin, nakasubscribe kayo, pwede po kayo magpa-troubleshoot sa akin ng libre. So ito pong ating regulator ay good po yan. Kahit po stator, ignition coil, ayan po ay natetester lahat. So gumagamit din po tayo ng test light. Kaya lang pagdating po sa mga ganito, kung gusto natin makuha na ng current, yung tamang current, ito pinakita ko naman sa inyo. Yan po yung mga goods na supply ng ating rectifier regulator. So ito lang po mga idol, hindi ako masyadong expert sa ganito, pero sa lahat ng na-check ko ng mga rectifier regulator, itong mga nakasulat na ito mga idol, yan po ay goods lahat. Ewan ko po sa iba, pero lahat po ng na-check ko na yan ay hanggang ngayon ay ginagamit pa sa mga nagawa natin na pinulwave natin ng mga motor. So bago matapos mga idol ng ating video, syempre hindi natin kalilimutan kahit pa mga ganito tutorial. Syempre yung ating mga sumusuporta sa atin ay nagpapasalamat tayong lahat, at talagang sila ay nakatutok pa rin kahit pa tayo kakaunti, ay sila naman mga idol ay tunay. Kaya itong mga followers natin, so supportahan nyo po mga idol, at yan po ay mga legit na resbacker. So akala nyo wala na tayong pabakas, meron pa din pa mga idol. Ayan o. So ayan, shoutout natin si Chi Ablayan at saka si Ella Puntiga, asawa po ni Kamagic na isa din pong mekaniko. So located po sila, si Ella Puntiga, si Kamagic, dito sa Chichitaan, Barangay San Pedro ng Chaong, Quezon. So maraming po salamat mga idol, yun lang. At huwag kalimutan mag-follow at mag-share ng aking mga video mga idol para kayo makabili ng libreng gawa kay Motogen Vlog. Ayun lang, maraming salamat.